Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Anong pwede mong gawin para makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran? Since I'm from Marikina, sinabi kasi doon na ang motto namin kasi doon is basura mo, ibulsa mo. Yun lang. The best ways to do proper education awareness programs. For me, avoid smoking. Follow the zero waste management. Do not litter. Bawasan po natin yung pag-iingay. Join government programs regarding cleanliness, maintaining cleanliness in the country. Kahit sa simpleng paggamit ng baso kapag nagsisipilyo, paggamit ulit ng mga plastic bags o pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, nakakatulong na. Paano pa kaya kung buong Pilipinas o buong mundo ang magtutulungan? Aba, maganda yan! Yan ang usap-usapan sa isang conference na dinalungan ng isang CNN reporter sa Germany. Para ibahagi sa atin ang natutunan niya, ito si Janus ng Happy's Bureau. Isa sa mga pangarap ko ang makarating sa Europa. Noong nakaraang taon, nabigyan ako ng pagkakataong maisakatuparan ang pangarap na ito sa pamamagitan ng Bayer Young Environmental Envoy Program o BYEE. Nakapunta ako sa North Rhineland-Westphalia sa Germany. Ang BYEE ay isang taunang programa para sa mga kabataang leader at environmentalist sa buong mundo. Dahil sa BYEE, napuntahan ko ang mga lugar na dati sa libro ko lamang nakikita. At higit sa lahat, nagkaroon ako ng pagkakataong makipagtalakayan sa isyong pangkalikasan kasama ang mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa tulong ng iba't ibang aktibidades, nalaman ko ang mga paraan ng pangangalaga ng kapaligiran. Isa sa mga napuntahan namin ang Avea, isang solid waste management company na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Germany. Kung sa Pilipinas ay karaniwang may 3 kategorya sa waste segregation o paghihiwalay ng mga basura sa biodegradable, non-biodegradable at recyclable, sa lugar na ito may humigit kumulang 30 kategorya ang mga basura. Dahil dito, madali ang pagproseso ng mga itinatapon na mayroon pang silbi. Kung sa ating bansa'y pinupuntahan tayo ng mga basurero sa ating mga tirahan, dito na may ang mga residente at pumupunta sa mga waste facilities upang magtapon ng basura. Meron pang ang mga magagarang kotse na kung titingnan mo sa malayo ay tila puno ng groceries. Yun pala, ang nasa loob nito ay mga basura mula sa bahay na dadalhin sa waste facilities. Dahil sa kooperasyon ng mga ordinaryong mamamayang Aleman, hindi naging mahirap para sa kanila ang pangangalaga ng kanilang kapaligiran. Isa pang napuntahan namin ang Rhine River. Dito'y nalaman namin na kahit maraming mga industriya at pagawa ang malapit dito, tinitiyak nilang malinis ang ilog at ligtas ang mga yamang dagat. Pagkatapos naming mapuntahan ang mga lugar na iyon, isa lang ang nasa isip ko. Sana ang mga pamamaraang ginagamit dito sa pangangalaga ng kapaligiran ay magamit din sa Pilipinas. Sa maikling pamamalagi ko sa Germany, natanim sa aking isipan na ang pangangalaga ng kapaligiran ay di responsibilidad ng iisa lamang sektor. Magiging mas matagumpay tayo kung bawat isa sa atin ay may gagawin para mapangalagaan ang ating kalikasan at ang ating kinabukasan. Sabi nga nila, ang kalikasan ay hindi natin pagmamay-aring minana sa ating mga magulang. Ito'y hiniram lamang natin sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon.